Natanaw niyo na ba ang kalangitan sa gabi, puno ng bituin, at napaisip, bakit nga ba mayroon ang lahat ng ito? O mas tiyak, sa buong walang hanggang universo na ito, bakit nga ba tayo, ang mga tao, ang narito? Kung ating ilalarawan ang isang nilalang na makapangyarihan sa lahat, nakaalam ng lahat, at ganap na sapat sa sarili, ang lohikal na tanong ay, bakit pa niya kailangan ng sino man? Ito ay isa sa pinakamalalim na tanong sa teolohiya at ngayon, susubukan nating himay-himayin ito sa pamamagitan ng pagtuklas sa ilan sa mga pinakakawili-wili at di inaasahang teorya. Pangako, ang ilang sagot ay magpapabago sa inyong pananaw sa lahat ng bagay. Bilang panimula, tukuyin muna natin ang ating panimulang punto. Sa karamihan ng mga relihiyong Abrahamiko, Kristyanismo, Judaismo, Islam, ang Diyos ay inilalarawan bilang isang perpektong nilalang. Wala siyang kailangan, wala siyang kapintasan, walang pagkainip, walang kalungkutan sa ating pangunawa bilang tao. At ang katotohanan ito ang mas nagpapalalim sa misteryo ng ating pag-iral. Kung ikaw ang mismong perpekto, bakit ka palilikha ng isang bagay na hindi perpekto, na maaaring magkamali o magkaroon ng depekto? Kaya, halina't suriin natin ang una at marahil pinakakilalang teorya na nilikha ng Diyos ang tao para sa pag-ibig. Pero sandali, huwag agad nating isipin ang isang matandang nag-iisa sa ulap na nagkataong nababagot lang. Binibigyang diin ng mga teologo na ito ay isang naiibang uri ng pag-ibig. Hindi ito pag-ibig na nagmumula sa kakulangan, na naghahanap ng pupuno sa panloob na kawalan. Bagkus, ito ay pag-ibig na umaapaw. Isipin ninyo ang isang henyong kompositor na sa kanyang isipan ay umaalingaw-ngaw ang isang pambihirang simponya. Labis siyang napupuno ng musikang ito, kaya hindi niya maiwasang isulat ito at iparinig sa mundo. Nilikha niya ito hindi dahil may kulang sa kanya, kundi dahil likas sa kanyang lumikha at ibahagi ang kagandahang ito. Ang kagalakan ay hindi sa pilitin ang sino man na makinig, kundi sa pagbibigay ng pagkakataon sa iba na tamasahin ang armonyang ito. Ayon sa teoryang ito, ang Diyos, na sa kanyang esensya ay pag-ibig mismo, ay kumikilos sa ganito ring pamamaraan. Ang sansinukob at tayo, ang mga tao, ay ang kanyang simponya. Nilikha niya tayo upang maibigay niya ang kanyang pag-ibig at upang magkaroon ng tatanggap ng pag-ibig na ito. Hindi ito dahil sa pagiging makasarili o pangangailangan, kundi bilang pinakamataas na pagpapakita ng kanyang bukas palad at malikhaing kalikasan. Tayo ang pinaglaanan ng banal na pag-ibig na umusbong mula sa labis niyang pagmamahal. Ang konsepto ng sagana o nag-uumapaw na pag-ibig ay natural na nagdudugtong sa isa pang napakagandang teorya. Ang Diyos ay ang ganap na kabutihan, at ang kabutihan, tulad ng idiniin na ng mga sinaunang pilosopo, ay may isang pangunahing katangian. Likas sa kanyang kalikasan na magpalaganap at ibahagi ang sarili. Gumamit tayo muli ng isang analohiya. Isipin mong nakahanap ka ng isang bukal ng purong-purong tubig sa gitna ng disyerto. Ang una mong magiging reaksyon ay hindi, "Magaling! Akin na lahat 'to." Kundi, malamang, "Kailangan kong ipaalam sa iba. Kailangan kong dalhin ng mga tao rito." Nagbabahagi ka hindi dahil sa may kulang sa'yo. Bagkus, nagbabahagi ka dahil nakahanap ka ng isang bagay na napakahalaga na imposibleng itago sa iyong sarili. Ang mismong kalikasan ng kabutihang ito ay ang magbigay ng lunas sa pagkauhaw. Ganoon din sa Diyos. Sa paglikha niya sa mundo at sa atin, hindi siya naging mas mabuti or mas maligaya. Siya na mismo ang ganap na kapunuan ng pag-iral at kagalakan. Ngunit siya, dahil sa kanyang mismong kalikasan, ay nagnanais na ibahagi ito sa iba. Ang ating pag-iral
ay isang gawa kung saan ang banal na kagalakan at liwanag ay umaapaw palabas, nagbibigay buhay sa isang bagong nilalang upang ito rin ay makalapit sa bukal na ito. Tayo ang bunga ng kanyang banal na pagkabukas palad at pagkamapagbigay. Mayroon ding isang mas formal at klasikong teolohikal na konsepto na maaaring pakinggan na medyo matigas, ngunit sa katunayan ay napakalalim ng kahulugan. Lahat ay nilikha para sa kaluwalhatian ng Diyos at mahalagang iwaksi agad ang mga paghahambing sa tao. Hindi ito tungkol sa kapalaluan or ego, tulad ng isang monarka na naghahanap ng pagkilala o papuri. Ang banal na kaluwalhatian ay ibang-iba. Isipin ang isang di kapani-paniwalang magandang brilyante. Ang kaluwalhatian nito ay nasa kung paano ito nagniningning at binabasag ang liwanag. Hindi ito nagniningning para palakpakan, kundi nagniningning dahil iyan ang kalikasan nito. At ang kinang na ito ang naghahayag sa mundo ng kanyang pagiging perpekto. Gayon din, ang buong nilikha mula sa mga batas ng pisika hanggang sa kagandahan ng paglubog ng araw ay isang refleksyon o kinang ng walang hanggang karunungan, kapangyarihan at kabutihan ng lumikha nito. Ngunit sa larawang ito, mayroong isang napakanatatanging papel ang mga tao. Ang bundok o karagatan ay pasibong nagpapakita ng kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan lamang ng kanilang pag-iral. Ngunit tayo, bilang tao, ay may rason at kamalayan. Makikita natin ang paglubog ng araw at hindi lang basta makita ang magagandang kulay, kundi maunawaan ang kadakilaang ito, humanga rito, at ipahayag ang ating pasasalamat. Tayo ang bahagi ng nilikha na maaaring bumaling sa gumawa nito at sabihin, napakatalino nito. Dito nakasalalay ang ating natatanging papel sa pagpaparami ng kaluwalhatian ng Diyos sa isang may kamalayang pagkilala at pagtugon dito. Ngayon, tingnan natin ang lahat ng ito mula sa isang ibang-ibang perspektibo. Isang napakapraktikal at nagbibigay inspirasyon. Sa kaisipang Hudyo, partikular sa Kabala, mayroong isang kahangahangang konsepto na tinatawag na tikkun olam, na ang literal na salin ay pagwawasto o pag-aayos ng mundo. Ayon sa ideyang ito, ang Diyos nang likhain niya ang mundo, sadyang iniwan niya itong hindi pa natatapos. Hindi dahil hindi niya kayang gawing perpekto ang lahat ng sabay-sabay, kundi dahil nais niyang anyayahan tayong maging kanyang katuwang sa paglikha. Isipin ninyo na may isang ama na nagbubuo ng isang komplikadong laruang konstruksyon kasama ang kanyang anak. Kaya niyang buuin yon mag-isa sa loob ng 5 minuto, ngunit ang tunay na layunin ay hindi ang natapos na modelo, kundi ang proseso ng pagtutulungan, ang ligaya ng pagiging katuwang sa paglikha. Mula sa pananaw na ito, ang ating mundo ay siya mismong ganoong laruang konstruksyon. Mayroon itong kasamaan, kawalang katarungan, kaguluhan, at pagdurusa, hindi dahil ang Diyos ay masama o mahina, kundi dahil ito ang ating responsibilidad. Bawat mabuting gawa, bawat gawa ng awa, bawat siyentipikong pagtuklas na nakatuon sa kabutihan, ito ang ating ambag sa pag-aayos ng mundo. Hindi lamang tayo pasibong naninirahan sa planeta. Tayo ang mas nakababatang katuwang ng Diyos sa dakilang proyekto ng pagperpekto sa kanyang paglikha. Nagkakaroon ng hindi kapani-paniwalang kahulugan ang ating pag-iral. Narito tayo upang kumilos at magwasto. At dito tayo dadako sa kilalang pahayag mula sa Biblia tungkol sa paglikha ng tao ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Siyempre, hindi ito tungkol sa panlabas na anyo na parang ang Diyos ay may mga kamay at paa. Ito ay tungkol sa ating, kumbaga, panloob na programa o esensya. Pinagkakasunduan ng maraming teologo na ang wangis na ito
ay ang ating mga natatanging kakayahan na nagbubukod sa atin mula sa ibang nilalang at sumasalamin kahit sa maliit na paraan sa mga katangian ng mismong lumikha. Binigyan tayo ng katalinuhan upang maunawaan ang sansinukob at hindi lang basta tumugon sa mga likas na hilig. Binigyan tayo ng malikhaing kapangyarihan upang lumikha ng bago, mula sa sining at musika hanggang sa komplikadong teknolohiya. Binigyan tayo ng kakayahang umibig ng malalim at may kabuluhan at magpakita ng habag. Sa madaling salita, matapos matanggap ang mga kaloob na ito, hindi lang tayo nagiging isa pang uri ng hayop, kundi mga responsabling tagapamahala nito o tulad ng sinasabi sa teolohiya, mga katiwala sa daigdig. Ang ating tungkulin ay hindi lang ang umiral, kundi ang mamahala ng matalino sa mundong ito, alagaan ito, paramihin ang kagandahan at kaayusan na sumasalamin sa ating mga gawa sa karunungan at kabutihan niyang lumikha sa atin ayon sa kanyang wangis. Ito ay isang malaking karangalan at hindi rin naman maliit na responsibilidad. At dito nga pumapasok ang pinakapundamental na bahagi ng buong palaisipan, ang pinakamapanganib at pinakamahalagang detalye sa banal na disenyo ng Diyos, ang malayang pagpili. Bakit? Bakit niya pabinigyan ang kanyang mga nilalang ng kakayahang pumili ng kasamaan, ng kapahamakan, at tanggihan ang lumikha sa kanila? Hindi ba mas simple kung gumawa na lang siya ng mga nilalang na masunurin, mabait, at laging nagmamahal, na nakaprograma na para laging gumawa ng tama? Ang sagot ay simple lang, ngunit napakatalino. Ang pag-ibig na hindi malaya ay hindi tunay na pag-ibig. Iyan ay sapilitan lamang. Ang tunay na halaga ng pag-ibig, katapatan, kabutihan, at pasasalamat ay lumilitaw lamang kapag mayroon kang tunay na kakayahang pumili ng kabaligtaran. Kung tayo ay mga robot lamang na nakaprograma para purihin ang Diyos, wala itong anumang tunay na halaga. Ito ay simpleng pagtupad lang sa isang programa. Kinaya ng Diyos ang isang napakalaking panganib dahil gusto niya ng tunay at malalim na relasyon. Hindi niya gusto ng mga papet, kundi mga kaibigan. Gusto niyang ang mga nilalang na kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis ay malaya at buong kamalayang tumugon sa kanyang pag-ibig gamit ang sarili nilang pag-ibig. Oo, ang regalong ito ng kalayaan ay nagdala sa mundo ng pagdurusa at kasamaan. Ngunit kung wala ito, ang pinakamagandang bagay sa ating universo, ang tunay na pag-ibig, ang pagpapakasakit at ang sadyang pagpili sa kabutihan, ay simpleng hindi magiging posible. Ang kalayaan ay ang presyo at kasabay ring kondisyon para sa tunay na pag-ibig. Mayroon ding mas mistikal na pananaw na nagtatangkang sumilip lampas sa ating karaniwang pangunawa. Ipinapalagay ng ilang teologo at pilosopo na sa pamamagitan ng sangkatauhan ang Diyos na walang hanggan, ganap at lampas sa panahon ay nagkakaroon ng pagkakataong maranasan ang isang karanasan na, ayon sa kanyang katangian, ay hindi niya posibleng maranasan. Ito ang karanasan ng pagiging may hangganan, ng paglago, pakikipaglaban, at paglampas sa mga hamon. Subukang isipin ang isang manunulat ng nobela. Siya ay makapangyarihan sa kanyang universo. Alam niya ang simula at wakas ng kwento. Alam din niya ang iniisip ng bawat karakter. Ngunit siya mismo ay hindi kailanman nakaranas ng takot sa hindi batid, ng galak mula sa di inaasahang pagtuklas o ng pait ng pagkatalo. Ngayon, isipin na kaya niyang hindi lamang pagmasdan ang kanyang mga tauhan, kundi tunay na maramdaman ang kanilang kagalakan, ang kanilang sakit, at ang kanilang paglalakbay sa paglago at pagbabago. Ayon sa teoryang ito, ang ating pag-iral ay isang paraan para sa walang hanggang nilalang upang maranasan ang pansamantala. Ang ating mga buhay, kasama ang kanilang mga tagumpay
at kabiguan, pakikipaglaban at pag-asa ay nagiging bahagi ng isang mas malaki at hindi maintindihang banal na karanasan. Tayo ay parang mga damdamin at karanasan ng Diyos na inilabas at ibinukadkad sa paglipas ng panahon. Ito ay isang napakatapang at malalim na ideya na nagbibigay ng kosmikong kahulugan sa bawat sandali ng ating buhay. Mula rito, lumilitaw ang isa pang nakakapukaw damdaming teorya, ang teorya ng kosmikong drama. Nag-aalok ito ng isang pananaw na tignan ang kasaysayan ng sangkatauhan hindi bilang isang magulong koleksyon ng mga pangyayari, kundi bilang isang dakilang salaysay na unti-unting nabubunyag sa paglipas ng panahon. Ang kwentong ito ay may sariling panimula, ang paglikha ng mundo. May sariling tunggalian, ang pagbagsak ng tao at ang labanan ng kabutihan laban sa kasamaan. At may sariling wakas na ayon sa mga banal na kasulatan ay nasa pagtubos at lubusang pagbabago ng buong sangnilikha. Sa dakilang dramang ito, tayo ay hindi lamang basta mga tagamasid. Ang bawat isa sa atin ay isang mahalagang tauhan. Ang ating mga desisyon, ang ating mga pagpipilian, ang ating mga gawa, at ang ating pananampalataya, lahat ng ito ay may napakalaking kahalagahan sa pagpapanday ng pangkalahatang kwento. Sa ating mga kilos, itinutulak natin ang kwento patungo sa isang maliwanag na wakas o pinapalala ang tunggalian. Ang konseptong ito ay nagpapabago sa ating pang-araw-araw na buhay tungo sa isang bagay na epiko. Ang bawat moral na pagpili ay hindi lamang basta isang personal na usapin, kundi isang linya sa dakilang dula. Ang bawat tagumpay laban sa sariling pagkamakasarili o kasamaan ay isang maliit na hakbang patungo sa isang maligayang wakas. Ang Diyos, sa teoryang ito, ay siyang pinakadakilang direktor at may akda, na gayunpaman ay nagbigay sa kanyang mga tauhan ng kalayaang mag-improvise. At ngayon ay may pananabik na nagmamasid kung paano nila gaganapan ang kanilang mga papel. Ngayon, bigyan linaw natin at iwaksi ang isa sa pinakapopular, ngunit pinakamaling, paniwala na madalas nating naririnig. Na nilikha tayo ng Diyos dahil siya raw ay nalulungkot. Ang ideyang ito ay madaling maiintindihan at nagbibigay ng koneksyon sapagkat tayo bilang tao ay madalas naghahanap ng kasama upang mapawi ang ating kalungkutan. Ngunit ang ipatungkol ang damdaming ito sa Diyos ay isang malaking pagkakamali sa teolohiya. Ang kalungkutan ay isang pakiramdam ng kakulangan, isang pakiramdam ng kawalan na kailangan punan ng iba. Ngunit ang Diyos, sa kanyang katuturan, ay ang ganap na kapuspusan ng pag-iral. Walang anumang kawalan o kakulangan sa kanya. Siya ay sapat sa kanyang sarili. Hindi niya kailangan ang sinuman mula sa labas upang maging buo o maligaya. Higit pa rito, halimbawa sa Kristiyanong doktrina ng Trinidad, ang Diyos ay hindi na isang nag-iisang persona, kundi isang walang hanggang pakikipag-ugnayan at ganap na kapuspusan ng pag-ibig sa loob mismo ng pagkadiyos, sa pagitan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Kaya, kung lumilikha man siya, ito ay hindi upang tumanggap ng pag-ibig, kundi upang ibuhos ang pag-ibig na siya mismo ay labis-labis ng taglay. Kung gayon, ang ideya ng isang nag-iisang Diyos ay isang maling paniwala na batay lamang sa purong karanasan ng tao. Bukod sa maling akala tungkol sa pag-iisa ng Diyos, may isa pang kasing laganap na akala na kailangan niya ng mga alipin, utusan, o isang hukbo ng mga tagahanga para lang masiyahan ang kanyang ego. Ang ideyang ito ay naglalarawan sa Diyos bilang isang palalo at diktador na nagpapakasasa sa papuri at humihingi ng ganap na pagtalima. Ngunit ito ay paglalapat lamang sa Diyos ng pinakamasamang ugali ng tao, ang pagiging palalo at uhaw sa kapangyarihan
ay nagmumula sa kawalan ng kumpiyansa sa sarili at panloob na kahungkagan. Naghahanap ang tao ng patunay ng kanyang halaga sa paningin ng iba. Ngunit para sa isang nilalang na siya mismo ang pinagmula ng lahat ng halaga at pag-iral, ang ganoong motibasyon ay katawa-tawa. Hindi niya kailangang magpatunay ng kanyang sarili gamit ang kanyang mga nilikha. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa Bagong Tipan, ang pag-ibig ay hindi naghahanap ng sarili nitong kapakinabangan. At kung ang Diyos ay pag-ibig, ang kanyang mga pagkilos ay hindi idinikta ng makasariling pagnanais na may makamtan, kundi ng bukas palad na pagnanais na magbigay. Binibigyan niya tayo ng mga utos, hindi para tayo hamakin o limitahan, kundi gaya ng isang matalinong magulang na nagbibigay ng mga panuntunan sa isang bata para sa ikabubuti at kaligtasan nito. Kaya naman, ang ideya ng isang Diyos na tirano na uhaw sa pagsamba ay sumasalungat sa mismong esensya ng isang mapagmahal at nagbibigay na manlilikha. Kaya, ano ang napagtanto natin? Pagsuri sa lahat ng teoryang ito, isang kahangahangang kalakaran ang ating nakikita. Tila lahat ng sagot ay umiikot hindi sa pangangailangan ng Diyos, kundi sa kanyang likas na pagkatao. Nagsisimula tayong maunawaan na ang tanong na bakit niya ito kinailangan ay mulat sa pulpa lamang ay masyado ng pantao ang pagkakabalangkas nito. Ang pangangailangan ay nagpapahiwatig ng kakulangan na dapat punan. Ngunit kung tatanggapin natin ang ideya ng isang perpektong nilalang, wala siyang anumang kakulangan. Sa makatuwid, ang motibasyon sa likod ng paglikha ay nasa ganap na ibang antas. Hindi ito motibasyon na dulot ng kakulangan, kundi motibasyon ng kasaganaan. Ang likas na katangian ng ilaw ay magliwanag. Ang likas na katangian ng apoy ay magpainit. Ang likas na katangian ng bukal ay dumaloy ang tubig. At ang likas na katangian ng isang nilalang na ganap na pag-ibig, kabutihan at pagkamalikhain ay umibig, magbahagi ng kabutihan at lumikha. Ang ating pag-iral ay hindi isang pangangailangan na idinulot ng anumang kakulangan o pagnanais. Ito ay isang malaya at masayang akto ng banal na sining, isang likas na bunga ng kanyang perpektong kalikasan. Umiiral tayo hindi dahil sa kailangan niya tayo, kundi dahil iyon ang kanyang likas na pagkatao. Pero siguro, ang pinakamahalagang sagot na siyang nagpapalit ng ating pananaw sa orihinal na tanong ay ito. Baka hindi ang tanong kung bakit tayo kailangan niya, kundi kung bakit natin siya kailangan. Kung titingnan natin ito mula sa pananaw ng tao, tayo ay nilikha ayon sa kanyang larawan. Nangangahulugan ito na mayroon tayong napakalaking potensyal na nakatanim sa atin. Ang potensyal sa walang hanggang pagmamahal, sa pagtuklas ng katotohanan, sa pagiging malikhain at sa pagkamit ng tunay, malalim na kagalakan at kabuluhan. Ngunit, ang buong pagpapatupad ng potensyal na ito ay makakamit lamang natin kung tayo ay konektado sa ating pinagmulan. Maaari itong ihambing sa isang high-tech na device. Maaari itong perpektong idinisenyo, ngunit kung walang koneksyon sa pinagmulan ng enerhiya, mananatili lamang itong walang silbing piraso ng plastik at metal. Ganon din tayo, ayon sa ideyang ito, magagawa lang nating tunay na umandar at maging sino tayo dapat kung tayo ay may koneksyon sa Diyos. Ang ating pag-iral ay kanyang kaloob sa atin, isang pagkakataon upang maisakatuparan ang di kapanipaniwalang potensyal na inilagay niya sa atin at makamit ang kaganapan ng buhay sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng kanyang kaganapan. Sa ganitong diwa, nilikha niya tayo hindi para sa kanyang sarili, kundi higit sa lahat para sa atin mismo. Ngunit ang pinakakahanga-hanga at talagang nagpapabaliktad sa lahat ng ating nalalaman na aspeto
ay hindi matatagpuan sa mga komplikadong pilosopikal na konsepto, kundi sa isang simpleng ideya. Sa paglikha ng mga nilalang na may malayang kalooban, isang hindi kapanipaniwalang panganib ang kinuha ng makapangyarihang Diyos. Lumikha siya ng mga maaaring tumanggi sa Kanya. Ginawa niya ang Kanyang sarili na vulnerable. Isipin ninyo, isang ganap na kapangyarihan na kusang loob na piniling hindi pilitin ang pagmamahal kundi ipagsapalaran ang pagtanggi. Sa ganitong gawa ng pagiging vulnerable, nakikita ng mga teologo ang pinakamataas na pagpapakita hindi ng pangangailangan kundi ng banal na pag-ibig. Walang pangangailangan sa atin, ngunit may pagnanais siyang makipag-ugnayan na napakatotoo na sumasaklaw sa panganib, sakit at sa huli ang suktulang kagalakan ng muling pagtatagpo. Malaking pagbabago yan sa ating pananaw, hindi ba? Hindi niya tayo kailangan, pero labis niya tayong hiniling, kaya't handa siyang ipagsapalaran ang lahat. Kaya naman, sa pagbubuod, makikita natin na sa tanong na bakit kailangan ng Diyos ang tao? Walang iisang sagot. Ang mga teorya ay tumutukoy sa pag-ibig, sa pagnanais na ibahagi ang kabutihan, sa pakikipagsosyo sa pagpapabuti ng mundo, at sa kaluwalhatian na sumasalamin sa kanyang nilikha. Ngunit lahat sila ay sumasang-ayon sa isang bagay. Hindi ito tungkol sa pangangailangan ng Diyos, kundi tungkol sa kanyang kaloob. Ang ating pag-iral ay hindi pagtatangka ng Diyos na punaan ang anumang kakulangan sa Kanya, kundi isang gawa ng bukas palad na lampas sa ating pangunawa. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung ito ay nagbigay sa inyo ng pag-iisip, siguraduhin mag-like at mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mapalampas ang mga bagong pagtalakay sa mga komplikadong paksa na ipinapaliwanag sa simpleng paraan. At sa ngayon, may tanong ako para sa inyo. Alin sa mga teoryang ito ang pinaka nakakakumbinsi para sa inyo? O baka naman may sarili kayong bersyon? Isulat ninyo ito sa comments. Magiging napaka-interesante basahin ang inyong mga pananaw.